may napakahalagang katotohanan na dapat natin palaging tandaan. Ano po ito? Kung wala pa sa'yo, hindi mo pa kailangan ito. Uulitin ko po. Kung wala pa sa'yo, hindi mo pa kailangan ito. Pakiulit nga po. Kung wala pa sa'yo, hindi mo pa kailangan ito. If you don't have it, you don't need it. Kung hindi ka pa rin gumagaling, kailangan mo pa rin dumaan sa sakit. Kung hindi ka pa pumapasa sa visa, sa interview mo para makapunta ka sa ibang bansa, hindi mo pa kailangan pumunta sa ibang bansa. Kung hindi ka pa nakakita ng trabaho, hindi mo pa kailangan ang trabaho. Amen? Kung kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Kung kailangan mong gumaling, papagalingin ka ng Diyos. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan ka niya ng pera. Kung kailangan ng pumasa sa board exam ng anak mo, papasa siya. Amen? Kung kailangan mo ng bagong laptop, bagong computer, bagong gadget, bagong cellphone, gagawa ng paraan ang Diyos para ipagkaloob sa iyo. Kung kailangan na magbago ng iyong asawa, babaguhin siya ng Diyos. Kung kailangan mo nang pumunta sa ibang bansa para makapagbakasyon ka, gagawa ng paraan ng Diyos para makapunta ka sa ibang bansa. Kung kailangan mo ng kotse, ibibigay ng Diyos sa iyo ang kotse. Amen? Kung kailangan mo ng malaking bahay, ibibigay ng Diyos sa iyo ang malaking bahay. Amen? Kung kailangan mo ng peace of mind, ibibigay sa iyo ng Diyos ang peace of mind. Kung wala pa sa iyo, anong ibig sabihin? Hindi mo pa kailangan. Pero tayong mga tao, we are always driven by our desires, by our wants. Yung palagi nating hinahanap, palagi nating ninanais, hindi naman yung kailangan. Pero yan ang babala ng Biblia. Sa unang pagbasa, ano po ang nakasulat? Desire is the root of all evil. Ang pagnanais, pagnanasa, mag-ingat tayo, yan ang pinagmumulan, pinag-uugatan, pinag-uumpisahan ng lahat ng masama sa ating buhay. At sabi po nila, desire is the mother of two sins. Ang pagnanais ay ang ina ng dalawang kasalanan. At ano po ang dalawang kasalanan na ito? Una, galit. Pangalawa, kasakiman, pagkamakasarili, katakawan. If you continue on the path of your desire, if you're always motivated by your wants, you will suffer in your life. You will always be angry and you will always be greedy. Tignan niyo po, pag pinipigilan mo yung iyong pagnanais, pagnanasa, nagagalit ka. Di po ba? Pag hindi mo nakukuha yung iyong hinihiling, umiinit ang iyong ulo. Nagrereklamo ka. Pero pag pinagbigyan ka naman dun sa iyong gusto, hindi sapat ito. Palagi mong hinahanap, palagi mong ninanais. It is a vicious cycle. Para po maintindihan nyo, isipin nyo ito. Halimbawa, ng isang araw, kayo po ay stress na stress. At ang pampalubag ng iyong loob para ma-relax ka, gusto mong kumain ng chocolate cake. Bumili ka ng cake, inuwi mo, nilagay mo dun sa rep. Nagbihis ka muna, naligo ka. Pero pagbalik mo dun sa rep, nakita mo yung asawa mo, kinakain niya yung cake. Ayaw kanyang pakainin ng cake. Bakit? Mataas daw yung sugar mo. Ano po ang mararamdaman niyo? Matutuwa po ba kayo? Hindi, magwawala ka. Di po ba? Binili mo yun eh. Yun yung gusto mo eh. Pagkatapos hindi binigay sa iyo. Ngayon, sabihin na natin, pinayagan ka. Kinain mo yung cake. Pag nakuha mo na ba yung cake? Pag nabusog ka na ba dun sa cake? Tama na ba yun? Sapat na ba yun? Maaaring para dun sa oras na yun, tama na. Pero, bawat nai-stress ka, bawat may problema ka, iniisip mo yung cake. Hindi po ba? Cake lang yun. May iba-iba tayong mga cake o pampalubag loob. Meron dyan alak. Merong iba sugal. Merong iba malalaswang panoorin.
Merong iba pambababae, panlalaki. Whatever it is, replace, substitute that cake with that vice. Pag hindi mo nakuha yung bisyo mo, magagalit ka. Pag nakuha mo naman, hindi sapat yan. Kasi palagi mong iniisip, yan lang ang magbibigay sa akin ng tuwa at kapayapaan. But it will never satisfy you. Beware. Mag-ingat pag merong kang pagnanais. Paano natin maaalis ang pagnanais, pagnanasa sa ating buhay? You cannot remove it while you are still alive. Listen to this. Because while we are living, we always desire for something. Kailan matatapos ang iyong pagnanais, pagnanasa, pagpatay ka na. Amen? Pero pwede nating ituwid ang ating pagnanais at pagnanasa. To remove your evil desire, we should be conscious and aware to desire what is good and holy. The question is, do you desire God? Yan ang magiging sagot para mabawasan ang kasamaan, ang ating kasalanan pag tayo ay nagnanais o nagnanasa. Always desire God first. Because with God, you are complete. Amen? Ano po ang nakasulat? Psalm 23, The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Kung ang Diyos ang sinusundan mo, kung ang Diyos nasa iyo, hindi ka magkukulang. Lahat ng pangangailangan ipagkakaloob niya sa iyo. At ano po ang sabi ni Saint Teresa of Avila in her very beautiful prayer? In God alone suffices. In God alone suffices. Diyos lamang sapat na. Yun po ang dasal, panalangin, araw-araw ni Santa Teresa ng Avila. Kaya nga, naging matuwid ang kanyang pamumuhay. Naging banal siya. Bakit napapasama tayo? Dahil hindi ang Diyos ang una nating ninanais. Amen? But when you desire God, this is the good news. When you desire God, God will not only give you what you need, God will give you more than what you need. Dahil yan ang Diyos na ating sinasamba. Isa siyang Diyos ng sobra-sobra. He is a God of abundance. Pag gumagawa siya ng milagro, hindi sakto lang. Pag nagbibigay siya, sobra-sobra, umahapaw, labis-labis. Kaya nga, hindi ang masamang pagnanasa ang makakapagpuno sa atin. Pag hinahabol mo ang iyong mga nasa, ninanais, makikita mo palaging kulang ang mararanasan mo sa iyong buhay. Mawawala ka at magwawala ka pa sa buhay. Always believe, my dear friends, God provides for us what we need. Ang palaging binibigay ng Diyos sa iyo ngayon ang kailangan mo. Nung minsan, habang nagmimisa po ako at ako po ay nagsesermon, nag-homilya na, may napansin po ako isang babae na pumasok sa likod dito sa harap ng simbahan. Umupo siya sa likod ng mga pews. At kitang-kita ko po, ito pong babae na lungkot na lungkot. Patuloy lang po ako sa aking pagsasalita, sa aking preaching. Alam niyo po, pagkatapos kong magmisa, nilapitan ako ng babae, nagpapa-counseling siya dahil napakalalim ng kanyang problema. Kinukuha na yung kanyang sasakyan dahil hindi siya makapagbayad. Pero nabigla po ako doon sa sinabi niya, Father, nung pong pagpasok ko sa simbahan, narinig ko yung inyong sermon, pag-homilya. Saktong-sakto po. Yun yung mga salita na kailangan kong marinig. Kanina pa po maghapon, balisa ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Ikot na po ako ng ikot. Bigla-bigla napadaan po ako dito sa inyong simbahan. At naramdaman ko na parang ko ay hinihila ng Panginoon, pumasok ka. Kaya pumasok po ako. Yun pala yung dahilan. Dahil nagmimisa kayo, sakto naghuhumilya kayo, yung inyong mga salita, swak na swak, saktong-sakto dito sa aking sitwasyon. Nagpapasalamat po siya. Is that a coincidence? Aksidente lang po ba yun? Di ba hindi?
Dahil tandaan niyo po, walang aksidente dito sa mundo. Lahat ng ito, lahat ng ginawa ng Panginoon, itong realidad na ito, itong mundong ito, yung buhay mo, may disenyo yan. Nakaguhit yan. Nakaplano yan. Kasama yung iyong mga suliranin, mga pagsubok, mga problema, sama yan. At kailangan mo yan. Hindi ibibigay ng Diyos sa iyo yan kung hindi mo kailangan. Amen? Always believe that. And let that be your great consolation today. Kung wala pa sa akin, hindi ko pa kailangan. Kung ano ang nasa akin ngayon, tuwa man, lungkot, problema o tagumpay, para sa akin yan. Ito ay tinadhana ng Diyos. Ito ay ginuhit, ito ay pinlano ng Panginoon. Na magpasalamat po tayo sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kagandahang loob, sa Kanyang pagmamahal. Hindi niya tayo pinapabaya. Tumawag lang tayo sa Kanya, ibibigay niya ang iyong kailangan. Maniwala ka, magtiwala ka, sumunod ka sa Kanya, at magpapakita pa siya ng milagro, ng nakakamanghang grasya. Mararanasan mo ngayon.